them be crushed. Run! Morning, man, give me one! Toss! Hey! Hey, over here, you blind monkey! Release the other one. I claim the right of challenge! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi, action-adventure film na tinatawag na John Carter. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Naniniwala ang marami na walang buhay sa Mars, pero nagkakamali sila. Ang tunay na pangalan ng planeta ay Barsoom at may buhay ito, kahit na unti-unti na itong namamatay. Ang Zod nga, isang lungsod ng Mandaragit, ay patuloy na winawasak ang lahat ng nasa paligid at pinupuno ng pang-aagaw ng enerhiya si Barsoom. Tanging ang dakilang lungsod ng helium ang tanging tumatayo at lumalaban, nagtatagisan ng mga airship laban sa airship ng Zod nga sa loob ng 1,000 taon. Isang araw, habang naglalaban ang mga airship, biglang lumitaw ang isang kakaibang asol na sinag ng enerhiya na winasak ang lahat ng sasakyan maliban sa kay Sabdan, ang pinuno ng Zod nga. 3 tao na kilala bilang Ferns, pinamumunuan ni Shang, ang lumapit kay Sabdan at ibinigay sa kanya ang isang misteryosong asol na gadget na parang mesh na nagbibigay kakayahan sa kanya na magpaputok ng energy bolts. Ngunit nang subukan niyang atakihin ang Ferns, siya ay binalik sa likod ng lakas ng gadget. Ipinaliwanag ng Ferns na sila ay kinatawan ng Diyosa, at pinili ng Diyosa na suportahan si Sabdan sa kanyang digmaan. Sinabi ni Shang na subukan ni Sabdan ang kanyang bagong kakayahan, at agad siyang nagsimulang magpaputok ng energy bolts sa lahat ng kalabang barko, madaling nanalo sa labanan. Samantala, sa Earth noong 1981, naglalakad si John sa mga kalye ng New York nang mapansin niyang may misteryosong lalaki na sumusunod sa kanya, kaya sinubukan niyang lusubin ang paligid at mawala ito. Huminto siya sa isang tindahan para magpadala ng telegram, pinili ang express dahil ito ay agarang mahalaga. Ilang sandali matapos nito, natanggap ni Ned ang telegram mula sa kanyang tiyuhin, na hinihiling sa kanya na magmadali at iligtas ito. Pagkatapos sumakay ng tren, pumunta si Ned sa bahay ni John at nakipagkita sa isang abogado, na ipinaliwanag na biglang namatay si John at iniwan lahat kay Ned. Ang katawan ni John ay inilagay sa isang crypt na maaari lamang buksan mula sa loob. Mayroon ding sinaunang diary na iniwan ni John na may mahigpit na utos na tanging si John lamang ang makakabasa. Pag-alis ng abogado, sinimulan ni Ned basahin ang kwento na nagsimula 13 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng Civil War sa Arizona, si John ay isang kilalang dating kapitan ng Confederate Army na naghahanap ng ginto, kahit nakakaunti pa lamang ang kanyang nahanap. Pinutol na siya ng lokal na bartender dahil hindi niya nabayaran ang utang, at sinubukan siyang paalisan ng mga bisita sa tavern, ngunit agad siyang nakipaglaban at pinatulog ang mga ito bago itutok ang kanyang baril sa bartender. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang sundalo upang arestuhin siya, at sinubukan niyang lumaban, ngunit siya ay pinatulog at muling ginaisang para sa interogasyon. Pagkagising sa harap ni Colonel Powell, patuloy si John sa pagsisimula ng away, at hindi huminto hanggang sa siya ay ikulong. Gusto ni Powell na sumali si John sa kanila para labanan ang mga Apaches, ngunit sawa na si John at ayaw na niyang lumaban. Sumagot si Powell sa pamamagitan ng muling pagpapatulog sa kanya, at ilang oras ay nanaginip si John tungkol sa kanyang namatay na pamilya. Pagkagising, umiihi si John sa selda upang makuha ang atensyon ng gwardya, pinatulog siya ng lumapit at nagnakaw ng susi, saka tumakas si John sa kabayo ni Powell. Mabilis na sinusundan siya ng cavalry, ngunit nakita nila siyang nakikipag-usap sa isang nakamount na grupo ng mga Apaches. Armado ang parehong panig at puno ng pag-aalinlangan, at nagkaroon ng palitan ng putok sa magkakaibang wika, na nagudyok ng labanan. Gamit ang pagkakataon, tumakas si John, ngunit nasugatan si Powell at tinulungan siya ni John. Magkasama silang tumakas sa kanyan at nakakita ng isang maliit na kuweba. Huminto ang mga Apaches nang makita ang simbolo sa bato sa itaas ng kuweba, at tumakas sila. Dahil sa kuryosidad,
Lumapit si John at nakita ang simbolo ng gagamba na kanyang nakikita sa paghahanap ng ginto. Iniwan si Powell, mas malalim na naglakbay si John at natuklasan ang isang silid na may kakaibang simbolo at mga pader na may lining na ginto. Biglang lumitaw ang isang thorn sa likod niya at inatake siya, ngunit pagkatapos ng ilang palitan ng suntok, pinaputok niya ito at napansin na may nagniningning na pendant ang lalaki sa kamay. Namatay ang lalaki na bumubulong ng ilang salita, at inuulit ni John ang mga iyon habang hinahawakan ang pendant, na nagdulot sa kanya na biglang mateleport palabas ng kuweba. Ngayon, natagpuan ni John ang sarili sa gitna ng isang kakaibang disyerto. Sinubukan niyang tumayo, ngunit napakahirap maglakad, at ilang beses siyang bumagsak. Nakakagulat na halos lumulutang ang kanyang paglalakad, at matapos itapon ang pendant sa galit, nakagalaw na siya ng maayos, at natuklasan na ang kanyang mga talon ay nakakalakbay ng malalaking distansya. Hindi niya alam, pero nasa Mars na siya, at ang mababang gravity ang nagpapahintulot sa kanya na gawin ito. Pagkatapos, umakyat si John sa tuktok ng burol at natuklasan ang isang pugad ng itlog na nagbubunga ng berdeng anim ng gabraso na bagong silang. Sa sandaling iyon, isang grupo ng Tharks ang lumapit sakay ng mga higanteng nilalang at may dalang armas. Natagpuan ng leader na si Tarkas ang pendant at inatake si John habang ang iba ay nagbabaril, ngunit tumakas si John sa isang malaking talon. Humanga si Tarkas sa kakayahan ni John, kaya inutusan niyang itigil ang pagbaril at lumapit muli. Ngayon ay nagpapakita na siya ay mapayapa. Sinubukan nilang mag-usap. Jedak. 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 Tars Tarkas. Captain John Carter. Virginia. Virginia! Ngunit dahil sa hadlang ng wika, inisip ni Tarkas na ang pangalan ni John ay Virginia, ang kanyang bayan. Gusto ni Tarkas makita ulit ang talon, pero sumagot si John sa pamamagitan ng pagsubok na nakawin ang mga armas ni Tarkas. Ngunit mabilis na umatake ang mga Tharks at nahuli siya, dinala siya sa kanilang tribo kasama ang mga sanggol. Samantala sa Helium, naghahanda si Princess Deja ng isang talumpati tungkol sa kanyang pinakabagong imbensyon. Bigla siyang ginambala ng kanyang ama na si King Tardos at ng kanyang konseho, na pinag-uusapan ang pinakabagong pag-atake ng Zoldenga gamit ang bagong nagniningning na sandata. Pumasok si Deja at ipinaliwanag na gumawa siya ng gadget na kayang kunin ang asol na liwanag, na tinawag niyang Ninth Ray. Sinubukan niyang ipakita kung paano ito gumagana, pero isang miyembro ng konseho ang humawak nito at lihim na binigyan ng kuryente para masira, kaya mukhang nabigo si Deja. Pinaalis ni Tardos ang kanyang konseho at sinabi kay Deja na ang tanging paraan upang itigil ang digmaan ay pakasalan si Sabdan, na labis na ikinagalit niya. Hindi pinansin ng hari ang kanyang mga paghingi at iniutos sa kanyang mga tao na simulan ang paghahanda ng kasal. Habang nasa labas, ipinakita ng miyembro ng konseho na Sam Iris sa makina ang kanyang tunay na anyo, isa siyang turn na nagmamasid gamit ang kakayahan sa pagbabago ng anyo. Balik kay John, pinagmamasdan niya ang mga Tharks sa lungsod ng may pagtataka, lalo na nang magsimula silang mag-away para sa mga sanggol. Narsola J. Chultam Hoklenas. Iniutos ni Tarkas na bigyan ng isang hatchling si isang batang babae na si Sola para sa kanya, habang sinusubukan ni Aegis patayin si John, pero agad siyang itinulak ni Tarkas dahil wala siyang suporta. Pagkatapos, hiniling ni Tarkas kay John na tumalon, ngunit tumanggi pa rin si John at dinala siya sa isang kuweba kasama ang mga hatchling, kung saan siya ay nakadina. Bumisita si Sola at ibinigay ang isang espesyal na inumin kay John na nagpatulong sa kanya na maintindihan ang kanyang wika bago siya nawalan ng malay. Nagising si John sa kalagitnaan ng gabi at natakot nang makita si Wula, isang aso tila alien na mabilis na naging kaibigan niya. Nagsikap si John na makaalis sa tanikala at nagtagumpay, pero sumunod si Wula sa kanya. Kahit gaano kalayo si John, bigla na lang sumasabay si Wula sa kanya sa loob ng ilang segundo. Dahil desperado na hanapin ang pendant, sinunod ni John ang ilang ingay at natagpuan ang isang Thark party na ginambala ni Wula. Nagsimula ang mga Tharks na hampasin ito, kaya sumabak si John sa gitna upang itigil sila, aksidenteng napatay ang isang Thark at napatunayan ang kanyang kakayahan sa talon.
Agad siyang tinamba ng mga Tharks, at nang ipakita ni John na naiintindihan niya ang kanilang wika, napagtanto ng lahat na si Sola ang nag-intervene. Kinabukasan, nakadina si John sa isang bato at pinanood kung paano muling minarkahan si Sola para sa kanyang pagkakamali, at inihayag ni Tarkas na sa susunod ay patay na siya dahil wala nang puwang ang kanyang balat para sa karagdagang marka. Dahil dito, naalala ni John ang kanyang relasyon sa sariling pamilya. Biglang napansin ng mga Tharks ang labanan sa kalangitan at nagtago sila upang ligtas na mapanood ang labanan. Sa kalangitan, ginamit ni Sabdan ang kanyang kapangyarihan upang atakihin ang kalabang barko at sakupin ito, pero nagkunwaring sundalo si Deja at sinubukang patakbuhin ang barko palayo. Sa kasamaang palad, tinamaan ang barko at nawalan ng kontrol, dahilan para halos mahulog si Deja at humawak sa gilid. Nakita siya ni John at akala niya ay tao si Deja, kaya gumamit siya ng mahabang talon upang iligtas siya. Habang lumalapag ang mga barko, sinabi ni John kay Deja na hayaan siyang lumaban, pero ipinakita niya na isa rin siyang mandirigma, at sabay silang lumaban laban sa mga sundalo mula sa parehong hukbo. Tumalon si John sa isa sa mga barko at ginamit ang kanan upang pasabugan ang ibang barko, dahilan upang mabangga ang mga ito. Sumunod si Sabdan kay John at nagkaroon ng matinding laban na mabilis niyang napanalunan. You're red, man? You're quite white, eh? Nang malapit na siyang patayin si John, nagsimula ang mga Tharks sa pagbaril sa mga barko, na nagbigay daan kay John na tumalon palayo habang nakatakas ang huling mga barko. Pagkatapos nito, tinanggap ng mga Tharks si John bilang isa sa kanilang mandirigma at ibinigay sa kanya ang Dotar Sojet, o kanang kamay, na labis na ikinagalit ni Hedges. Gusto sana ni John na tanggihan dahil ayaw niyang lumaban, pero tinakat ni Tarkas si Deja kaya napilitan si John na tanggapin ang karangalan. Pagkatapos, naglakbay ang mga Tharks upang atakihin ang mga nabanggang barko habang ipinapakita ni Deja ang kanyang interes sa kakayahan ni John. Gusto niyang ituro ito sa kanyang mga tao, pero pinaalala ni John na hindi siya para sa popahan. Nang biglang banggitin ni Deja ang kakulangan ng dagat sa planetang ito, nagpalitan sila ng kaalaman ni John at natanto niya na nasa Mars siya. Hindi sigurado si Deja kung naniwala sa kanya, kaya ipinaliwanag ni John na dinala siya rito ng pendant, kaya inisip ni Deja na maaaring isa siyang Fern. Sa paghahanap ng sagot, dinala ni Deja si John sa Temple of the Goddess, hindi pinansin ang babala ni Sola na ipinagbabawal pumasok. Sinuri ni Deja ang ilang simbolo na nagsasalita tungkol sa isang gate at ipinangako na dadalhin niya si John doon para makabalik sa Earth bilang kabayaran sa pagligtas niya sa kanya. Sa kasamaang palad, ginambala sila ni Tarkas at ng kanyang mga tauhan, na inaresto sila dahil sa paglabag sa mga patakaran. Galit na galit si Tarkas kay John dahil nahirapan si Sola at sa wakas, natanto ni John na anak ni Tarkas si Sola. Pinagsabihan siya ni Tarkas at ipinaliwanag na wala ang mga Tharks ng konsepto ng sariling anak bago dinala ang tatlo sa kanyang tolda, na nagpapanggap na parurusahan sila. Ngunit ibinalik ni Tarkas ang pendant at sinabi na tumakas sila. Pagdating ni Hedges na nagtaka at pumasok sa tolda, wala na ang tatlo at si Tarkas ay inakusahan ng pagtataksil. Naglakbay ang grupo sa Mars kasama si Wula na sumusunod, at namangha si John sa pinsalang ginawa ni Sabdan. Kinailangan nilang tumawid sa mabagsik na bagyo ng buhangin at magtago mula sa mga warship, pero ilang araw pagkatapos ay natanto ni Sola na hindi sila dinala ni Deja sa gate. Nang tanungin, inihayag ni Deja na dinala niya sila sa helium upang matulungan ang kanyang mga tao, na ikinagalit ni John at nagpasya siyang iwan siya. Nagmakaawa si Deja at ipinaliwanag na siya ay isang prinsesa na ayaw mawala ang kanyang kalayaan sa kaaway. Inamin din niya na hindi umiiral ang gate. Binalik siya ni John. If you had the means to save others, would you not take any action possible to make it so? No good will come out of me fighting your war. Yes. I ran away. I was afraid. Weak. I tell you truly, there are no gates abyss. They are not real. Pero naniniwala pa rin siya na totoo ang kuweba na nagdala sa kanya rito. Samantala, nakatanggap si Shang ng balita tungkol sa lokasyon ni Deja at nagplano na puntahan siya.
Ilang sandali pagkatapos, nakarating ang tatlo sa isang pilgrimage river kung saan ang mga nagkasala ay nagtatapos sa tubig upang makarating sa paraiso. Gusto ni Sola sumama, pero agad siyang pinigilan ni John, sinasabing upang igalang ang kanyang ama, dapat sundin niya ang kanyang tungkulin at tulungan siya. Sumakay ang tatlo sa bangka pababa ng ilog, iniiwan si Wula, at sa huli natuklasan nila ang isang kakaibang istruktura na hindi pa nakita ni Deja. Dinala siya ni John sa itaas gamit ang talon at nagsimulang nagniningning ang pendant, na nag-activate sa buong istruktura at pinatunayan na ito ay mga makina. Bumukas ang isang butas at pumasok ang dalawa, kung saan ginamit ni Deja ang pendant upang i-activate ang diagram ng solar system. Ang asol na liwanag ay ang ninth ray na pinag-aaralan niya at hugis na parang gagamba na nakita ni John sa kuweba. Lumilitaw na ang presensya ni John rito ay resulta ng isang kopya ng kanyang sarili na naipadala mula sa Earth papuntang Mars. Natanto ni Deja na nakakatanggap ng tulong si Sabdan mula sa mga Therns at sa wakas naniwala na si John ay mula sa Earth. Para magpatuloy sa kanyang pag-aaral, kailangan niyang dalhin si John pabalik sa Helium, at para kumbansihin siya, hinalikan niya ito, na nagpaalala kay John ng kanyang yumaong asawa. Sa sandaling iyon, dumating ang isang hukbo ng mga Tharks kasama si Shang na nagpapanggap na isa sa kanila. Agad na hinawakan ni John si Deja at tumalon sila pabalik sa bangka upang makalayo at muling makasama si Wula. Agad silang sinundan ng mga Tharks at naalala ni John ang oras na bumalik siya sa bahay at nakita itong wasak at ang kanyang pamilya ay patay. Ayaw niyang mawalan ng iba pang mahal sa buhay, kaya sinabi niya sa babae na tumakas habang siya ay nananatili upang lumaban kasama si Wula. Nagkaroon ng galit na labanan at sa pinalakas ng trahedya ng kanyang pamilya, nagawang maangkin ni John ang kalamangan, talunin ang mga mandirigma sa paligid. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang isang barko mula sa Helium at pinatigil ang labanan. Nagkita muli si Tardos sa kanyang anak at ibinunyag na kasama niya si Sabdan, na nagkukunwaring mapayapa at nag-aalala lamang tungkol sa prinsesa. Upang patunayan ito, ibinigay niya ang kanyang espada kay Deja, na muntik na siyang patayin siya ngunit sa huli ay tinanggap ang kasal para sa kapakanan ng kanyang mga tao. Habang dinadala ng barko ang lahat, kabilang si John, lumalabas na nagtago pala sina Wula at Sola sa ilalim ng lupa. Ilang oras ang lumipas, nagising si John sa loob ng isang marangyang silid na puno ng mga gwardya ng Zolda. Biglang binisita siya ng isa sa mga sundalo ni Deja, na hinihiling sa kanya na magpanggap na kinidnap siya. Sumunod si John, at pagkatapos talunin ang ilang gwardya, nakalabas sila, kung saan sinabi ng sundalo na tumalon siya sa isang partikular na tore. She said I could make that. They can always surrender. Nakapasok sila sa silid ni Deja at nang mag-isa na ang dalawa, hiningi ni Deja kay John na lumaban para sa kanyang mga tao. Tumanggi si John, kaya ibinalik ni Deja ang pendant at itinuro ang mga salita upang magamit ito. Sinimulang ulitin ni John ang mga salita, ngunit biglang pumasok ang mga gwardya sa silid. Nang lumingon si Deja, wala na si John, kaya iniwan niya ito, iniisip na umuwi na siya. Ngunit nagtatago si John sa kisame at nang dumaan sa isang koridor para makatakas, hinarang siya ni Shang na nagkukunwaring ibang tao. Dinala ni Shang si John sa isang karwahe at ibinunyag na marami siyang alam tungkol sa Earth bago siya magbihis ng bagong anyo para mapanood ang prosesyon ng kasal. Ipinakita na mamamatay si Deja pagkatapos ng kasal, at ipinaliwanag ni Shang na ang mga Therns ay sinaunang immortal na nilalang na umiiral sa maraming planeta, kabilang ang Earth, at sila ang laging kumokontrol sa daloy ng kasaysayan. Dinala ni Shang si John sa isang hangar upang ipalipad siya palayo, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Wula at kagat si Shang, pinalaya si John. Pagkakuha muli ng pendant, nagnakaw si John ng isang light flyer at sinimulang patakbuhin ito ng medyo clumsy, halos mabangga ng maraming beses. May gwardya na humahabol sa kanya, ngunit nang lumabas siya ng lungsod, pinaputok ni Sola ang humahabol at nagland si John sa buhangin matapos bumangga. Hindi kayang iligtas ni John si Deja mag-isa, kaya kailangan niyang bumalik sa mga Tharks para humingi ng tulong. Sinabi ni Sola na hindi lumilipad ang kanyang mga tao, pero pinilit siya ni John na sumama pabalik. Pagdating nila sa Nayon, agad silang inaresto dahil si Aegis ang namumuno ngayon. Nang ihulog sa selda, natuklasan nilang nakakulong din si Tarkas. Galit si Tarkas nang marinig na bumalik si Sola, pero wala siyang lakas na patayin si John dahil natalo siya sa laban sa Coliseum. Ilang sandali pagkatapos, itinapon sina John at Tarkas sa Coliseum at pinilit na lumaban sa dalawang higanteng puting unggoy.
These are the crimes of Tars Tarkas. Let them be crushed. Run! For them hands, give me one! Tars! Hey! Hey, over here, you blind monkey! Release the other one. Watch your father die like the whimpering callous he is! Let us watch you! Hindi matiis ni Sola ang makapanood ng massacre, kaya sumabak din siya at tumakbo sa tabi ng kanyang ama. Hindi makalipad si John dahil nakadina, ngunit matapos iwasan ang iba't ibang atake ng mga unggoy, nagawa niyang palayain ang tanikala at ginamit ang bato sa dulo upang patayin ang isa sa mga halimaw. Kinuha niya ang isang espada mula sa lupa, at nang tumalon ang pangalawang unggoy sa kanya, agad niya itong pinatay, na nakakuha ng respeto ng mga manonood. Pagkatapos nito, hinarap ni John si Aegis, na sinubukang tumanggi ngunit pinaalala siya ng mga tao sa mga patakaran. Tumalon si Aegis upang umatake, pero mabilis na pinutol ni John ang kanyang ulo. Nagdiwang ang lahat sa kanyang tagumpay, at nang mag-alok siya ng talumpati para humingi ng mandirigma upang iligtas ang planeta, sabik ang mga tao na sumunod sa kanya sa labanan. Habang nagsisimula ang seremonya ng kasal, ginabayan ni John ang mga Tharks patungong Zodenga. Ngunit natuklasan nilang walang tao sa lungsod dahil ang kasal ay talagang nagaganap sa helium. Sinampal ni Tarkas si John sa pagkakamali, na binanggit na hindi nila maaabot sa oras at hindi lumilipad ang kanyang mga tao. Disappointed, umalis si John mag-isa gamit ang light flyer. Ilang sandali pagkatapos, ligtas na nakapasok si John sa helium, at dahil sa light flyer, mukhang lokal siya. Habang malapit nang maging asawa ni Sabdan si Deja, pumasok si John sa bintana at pinigilan ang kasal. Agad na nagpadala si Sabdan ng signal para tawagin ang kanyang hukbo at tumakas kasama si Deja. Nagsimula ang matinding labanan sa mga kalye at loob ng templo sa pagitan ng Zodegans at Heliumites, habang sinasaktan ni Deja si Sabdan upang bumagsak siya, kaya nailigtas siya ni John. Sumali ang dalawa sa labanan, at nakipag-agawan si John kay Sabdan. Mukhang panalo na ang kontrabida, ngunit biglang bumangga ang isang barko sa templo, na nagpapakita na sa wakas ay pumayag na ang mga Tharks na lumipad. Sa pagtutulungan ng mga Tharks at Heliumites, nagawang mapabagsak ang mga Zodegans habang tumatalon si John kay Sabdan, hinawakan ang kanyang braso at hinihingi ang impormasyon. Ngunit bumalik ang asol na liwanag sa katawan ni Sab at pinatay siya bago makapagsalita, at nagsimulang makaapekto kay John. Malapit, kinokontrol ni Shang ang liwanag habang nagkukunwaring Thark, ngunit ginambala siya ng espada ni Deja. Nagbihis si Shang bilang Deja upang iliga siya, at nang lumapit si John, ginamit ng totoong Deja ang abala upang itulak si Shang palayo, na ginamit ni Shang ang pagkakataon upang makatakas sa bintana. Natagpuan ni Tarkas ang pendant sa lupa at nang kinuha niya ito, sinubukan ni John humingi ng pendant, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang totoong John at siya at si Tarkas ay umatake kay Shang na agad na nawala. Nagtapos ang labanan at nagdiwang ang lahat sa bagong kapayapaan. Dahil handa na para sa kasal, inalis ni John ang kanyang lumang singsing at hiningi kay Deja na pakasalan siya. Tinanggap ni Deja at nagdiwang ang lahat sa isang party. Pagkatapos ng gabi ng kasal, pumunta si John sa balkonahe para huminga ng sariwang hangin at itinapon ang pendant. Tinatanggap na siya na si John mula sa Mars. Bigla siyang nakatagpo ng isang gwardya na si Shang pala, na agad na hinawakan siya at ipinadala pabalik sa Earth. Nagising si John sa kuweba at maraming taon na ang lumipas, patay na si Powell. Sinubukan niyang gamitin ang mga salita sa gagamba sa bato, ngunit hindi ito gumana. Balik sa kasalukuyan, natapos ni Ned ang pagbabasa ng kwento. Sa loob ng maraming taon, hinanap ni John ang bagong pendant na makapagdadala sa kanya pabalik sa Mars, at pagkatapos ng maraming trabaho, nakahanap siya ng isang bagay sa Orkneys, ngunit alam niyang sinusundan pa rin siya ng mga Therns na nagtatago. Doon niya ginawa ang kanyang plano, nagkunwaring may sakit at gumamit ng espesyal na lason upang magmukhang patay ang kanyang katawan, kaya ito ay ilalagay sa crypt, na may espesyal na utos para kay Ned lamang upang malaman ang katotohanan.
Nagulat at nag-alala si Ned, nagmadali siya sa crypt at ginamit ang mga keyword sa telegram upang buksan ito, ngunit wala ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang fern sa likod niya, ngunit bago makaatake, napatay ito ng isang putok. Pagkatapos, lumabas si John mula sa pagtatago at ipinaliwanag na ginamit niya si Ned bilang pain upang mahuli ang fern, ngunit pareho pa rin ang natitirang plano. Kinukuha niya ang pendant mula sa fern at hiniling kay Ned na bantayan ang kanyang katawan bago pumasok siya sa crypt, na tuluyang sinelyuhan ito. Pagkatapos, sinabi ni John ang mga salita upang sa wakas ay makabalik siya sa Mars. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jamil Pagalanan, Rafi Desen, Miguel de los Santos Jr., Richard James Menancio, Cycling Moto Trail from San Isidro Mabunao Panabo City, Juan Tamad Recap from Mindanao, Reyna May Dabolos from Taguig City, Richard Binaloga from Calatagan Batangas, Rolens Bohol from Zamboanga del Norte, Romel Pascual from Nueva Ecija, Sirenj Charm Laurel from San Juan City, at Terence Cute from San Jose del Monte, Bulacan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.